Si Mang Tunyo ay isang construction worker sa probinsya ng Quezon. Araw-araw siyang pumapasok sa trabaho mula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kahit mahirap ang trabaho at mababa ang sahod, hindi siya umaangal. Ang iniisip lang niya ay ang kinabukasan ng kanyang anak na si Elena, isang grade 12 student na honor student sa kanilang pampublikong paaralan. Hindi nakatapos ng pag-aaral si Mang Tunyo, pero pangarap niyang makatapos si Elena para hindi na maghirap tulad niya. Isang araw, napansin ng guro ni Elena na sirang-sira na ang sapatos nito. Halos nakabuka na ang dulo at tila tagpi-tagpi ang gilid. Nang tanungin siya, nahihiyang sinabi ni Elena, wala pa pong pambili si tatay, pinag-iipunan pa po niya. Nang malaman ito ng guro, naawa siya pero mas naantig siya sa nalaman niyang dahilan. Ilang beses na palang inayawan ni Mang Tunyo ang pagbili ng bagong sapatos para sa sarili. Kahit butas na rin ang kanyang ginagamit sa trabaho, laging inuuna ang anak. Isang hapon, nakita siya ng guro sa labas ng paaralan. May dalang lumang kahon. Ma'am, ito na po. Ibinili ko po si Elena ng sapatos. Surpresa po sana, pero baka sakaling maibigay niyo sa kanya para hindi na siya mahiyang magsuot bukas. Ang sapatos ay simpleng black shoes lang, hindi branded, hindi mamahalin, pero bago, maayos at pinaghirapan. Ilang taon nang lumipas, si Elena ay nakapagtapos ng kolehiyo bilang isang licensed civil engineer. Sa kanyang graduation, niyakap niya si Mang Tunyo habang umiiyak. Tay, salamat po sa lahat ng sakripisyo nyo. Hindi ko po sinayang. Ngayon si Elena na ang nagtatrabaho at si Mang Tunyo, retirado na. Pero araw-araw ipinagmalaki niya ang sapatos na bigay ng anak. May nakaprint sa ilalim. Para kay tatay na unang nagtayo ng pundasyon ng pangarap ko. Aral ng kwento. Tahimik mang magsakripisyo ang isang ama, ang kanyang pagmamahal ay walang kapantay. Hindi man niya palaging ipakita sa salita, sinisigaw ito ng kanyang gawa. At ang tunay na pagmamahal ay sinusuklian ng tagumpay at pagmamalasakit ng anak.